Nakita ng Diyos na hindi maligaya ang taong kanyang ginawa at ang sabing di maigi na ang tao'y nag-iisa, gagawa tayo ng kanyang mga kasama. Kanya nga pong ginawa ng Diyos, kanyang pinatulog si Adan. Isang katotohanan nais ipaabot sa mga gustong pumasok sa ganitong uri ng kalagayan, ng ibig sabihin nun, sa larangan ng pag-ibig, tayo ay pantay-pantay at walang kinikilingan. Hindi magiging kahadlangan at dahilan ang estadyo ng buhay, ang kahirapan o kaya kapanglawan o kayamanan upang ang tao ay hindi pwedeng mahalin at hindi pwedeng magmahal. Sapagkat sa larangan ng pag-ibig, tayo pong lahat ay pantay-pantay. Yan ang kadahilanan kung bakit naririnig natin ang mga katagang ganito, love is blind. Sapagkat sa larangan ng pag-ibig, lahat tayo ay may karapatang mahalin at karapatang magmahal. Kanyang pinatulog si Adan. At mula sa isang tadyang malapit sa kanyang puso ay kinuha niya ito. At ginawang babae ay pinagtalob sa lalaki at silang dalaway na buhay na merong kaligayahan. Marami pong nagtatanong, bakit daw po tadyang malapit sa pusong pinagkuhanan ng Diyos na ginawang babae ay pinagtalob sa lalaki? Hindi ba daw pwedeng pumuha ang Panginoon ng bagay mula sa ulo, sa kamay, sa paa para gawin babae ay pagdalog sa lalaki? Kayang-kayang gawin ng Diyos sapagkat siya po ay makapangyarihan sa lahat. Pero hindi nais ng Panginoon na kunin ang babae sa ulo ng lalaki, simple lamang dahil realin. Upang yatin sa iyo katotohanan, sa forma na magsama ni Leo bilang mag-asawa, ang babae hindi pinagkaloob sa lalaki para maging mas mataas kaysa sa kanyang asawang lalaki. Sapagkat ang turo ng Biblia, Leo sa Efesos 5:22 hanggang 27, sabi niya, lalaki, ibigin mo, mahalin mo yung asawang babae. At kanya namang sinabi sa babae, realin, babae, pasakop ka sa iyong asawang lalaki. Yan pong kadahilanan kung bakit hindi sa ulo kinuha ng Diyos ang babae pinagkaloob sa lalaki. Hindi naman sa kamay kinuha ang babae, Leo. Simple lamang dahilan. Upang iatid sa katotohanan sa formal na magsama ni realin bilang mag-asawa, ang babae hindi pinagkaloob sa lalaki para sampalin, para buntalin, o kaya ay saktan lamang. Bagamat nung nanunuyo pa lamang daw ang mga lalaki na kapag bibitaw ng ganitong pangako, Leo, na kahit yung nag-iisang buwan at bituin, kanyang susungkitin, gagawing kwentas, ilalagay sa leeg ng babae, sagutin lamang ng babae lalaki. Minsan ang ganitong pangako ay nagkakatotoo. Bakit kanyo? Oras pa lamang po ng alas 6 ng umaga, hindi na magkaintindi ng mag-asawa, nasasapak ng lalaki ang babae, na blablakay ang babae, nakakita ng bituin. Oras ng alas 6 ng umaga. Leo, ilang buwan at bituin, pinangako mo kay realin, bago ka sagutin ng oo. Nangako ka ba ng buwan at bituin? Mga delikadong pangako yan. Pero tandaan mo, Leo, hindi sa kamay kinuha ng Diyos ang babae. Lalong hindi sa paa kinuha ang babae. Sa simpleng kadahilanan ng mga babae pinagkaloob sa lalaki, hindi upang sipain, hindi upang tadyakan o kaya'y tapak-tapakan lamang. Subalit napakatalino ng Diyos, Leo and realin. Hindi sa ulo, hindi sa kamay, hindi sa paa. Tadyang malapit sa puso. Ibig sabihin ng Leo, kung meron ng pinakamalapit sa puso mo pagtatapos ng seremonya ito, hindi na mga magulang mo, hindi na mga dabarkads mo, kundi ang iyong magiging asawa sapagkat tadyang ang pinagkuhanan ng Diyos. Yan ang kadahilan kung bakit ang sabi niya doon, ito ngayon ay buto ng aking buto at laman ng aking laman, at silang dalaway na buhay na merong kaligayahan. Ang pag-aasawa ay tinatag at binanal ng Diyos. Ang may akda ng inyong pagpapakasal sa hapon ito, Leo na realin, walang iba kundi ang Diyos. Kasangkapan lamang ang bawat magulang at mga kaibigan ninyo. Tandaan ninyo, ang pag-aasawa ay tinatag at binanal ng Diyos. Ang pangalawang katotohanan ng pag-aasawa sa aklat ng Jeremias, kabanatang 3, talatang 14, ito po'y kumakatawan sa ugnayan ng Diyos at ng bansang Israel. Pangatlo po sa Efesos 5:25-27, ang pag-aasawa ay kumakatawan sa ugnayan ni Kristo